What is up, man? Welcome back to another YouTube video. Sa video na to, pag-uusapan natin yung tinatawag na ghosting. So, kung na-ghost ka na ng babae, meaning bigla na lang siya nawala sa ere, bigla na lang naging cold, biglang nag-reply sa'yo, then makakatulong sa'yo tong video na to. So, sa mga bago sa channel ko, I'm Joms and I help men understand the natural attraction between the masculine and the feminine, in which yun yung pinakasentro ng mga videos ko. So if you want to attract the feminine, naturally you need to become more masculine. The way you look, the way you behave, the way you present yourself, the way you talk. Kumbaga, magiging ano mo siya, magiging behavior mo siya, hindi mo siya pinipeke, hindi mo siya inaano. Kumbaga, magiging natural sa'yo. So yun yung pinupush ko dito sa aking YouTube channel. So if ikaw ay into personal development, into masculine improvement, na ganun kasi siya tinatawag. If you want to improve your masculinity, improve your strength, improve your leadership, improve your, overall masculine presence, then yun yung mga sinishare ko dito sa channel na to kasi yun din naman yung ginagawa ko. So, growing up, wala naman akong naging model. Kumbaga, wala akong naging model when it comes to masculinity kasi separated yung parents ko. So, I need to teach myself how to become a man. So, kung ikaw din, ganun din, wala ka rin naging model and naghahanap ka ng mga kasama sa iyong masculine improvement in journey, then subscribe ka lang sa channel ko, mag-like and comment ka na rin if ever na kung ano yung mga gusto mong matutunan pa. Ayan. Kasi share ko lang din sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko, mga natututunan ko based on my experience, based on the mentors, coaches, based on yung mga nakukuha ko lang din knowledge sa mga experiences ko. So yun, back to the video. So, pag-uusapan natin ngayon kung bakit ba nang-ghost yung mga babae. Bakit ka ba gino-ghost? Kasi saktong-sakto, Halloween ngayon. Kita nyo ba yung setup ko? Medyo nakakatakot, kulay-pulay yung ilaw. Parang sa Sogo lang. So, meaning ng ghosting, sa mga hindi nakakaalam, kung may hindi nakakaalam ng meaning ng ghosting. Ghosting is yung kapag bigla na lang nawawala yung tao. Bigla na, kumbaga, ang ganda na ng interaction nyo, and then, bigla na lang hindi siya mag-reply, hindi kanya papansinin, na parang naging wala lang. Parang naging multo, kumbaga, biglang naging ghost, going ghost, kumbaga naging si Danny Phantom. Now, kapag nangyari sa yun, syempre parang magtataka ka kung bakit nangyayari, ano ba, may nagawa ba akong mali. Kumbaga, anuhin ka na masasahi ko ka na hindi mo na alam kung, pucha, ba't ba nangyari yun? Ba't ba bigla na lang hindi ako pinansin? So, a lot of men will try to, pursue more. Kumbaga, baka may mali lang akong nagawa, kailangan ko lang mag-sorry, baka ganyan. So, ang ginagawa nila, chat pa rin sila ng chat, papansin pa rin sila ng papansin, in which, ang nangyayari is mas lumalala lang yung situation. So, before tayo mag-deep dive doon, alamin muna natin kung bakit ba nangyayari yon. So, bakit ba nangyayari? Bakit ba bigla ka na lang gino-ghost ng babae? So, number one reason, so, bibigyan ko yun na tatlong reason, okay? Tatlong rason. Pero ang main point nito, ang main reason is naboboringan siya sa'yo. Hindi ko na to i-sugarcoat, pero naboboringan sa'yo yung babae. Siguro merong interest at first, may attraction at first kasi 'di ba nga naging maganda ng interaction niyo eh. Hindi ka naman i-ghost ng babae kung at the first place pa lang hindi ka na niya pinapansin. So nangyayari yung ghosting kapag maganda yung interaction niyo and then bigla na lang siya mawawala. Okay. Most likely, ang nangyari doon is na-bored siya. Naboringan siya sa'yo. Because, here's a fact. Women need emotional tension para hindi siya maboringan sa'yo. Kailangan mo gumamit ng kailangan makaramdam siya sa'yo ng roller coaster of emotions. Ng tension, kumbaga, emotional tension para ma-maintain mo yung attraction and interest. The moment na mawala yung emotional tension, doon na siya mag-start maboringan sa'yo. Because women love drama. Okay? Gusto, doon, di ba, emotional creatures nga sila. They like to feel emotions. The moment na hindi sila makaramdam ng emotions from you, hindi sila nakaramdam ng tension, ng emotional tension, doon sila mag-start na maboringan at mawalan ng interest sa'yo. So, she must experience emotional tension with you. Okay? Kasi, in order for a woman to be attracted to a man, to feel sexually aroused by him, and if you want a woman to keep coming back for more, she must experience emotional tension.
Kapag nawala yung emotional tension na yon, she will lose attraction and attachment sa'yo. So, paano ba nawawala to? Ano ba yung mga behaviors kung bakit nawawala yung emotional tension? So, number one, niceness. Kapag sobrang bait mo, sobrang nice, sobrang kind mo sa kanya. Yung tipong ine-invest mo lahat ng energy mo trying to get her approval. Okay? Na ginagawa mo siya in a kind way, in a nice way, na lagi kang nandyan para sa kanya, pinapautang mo siya, nililibre mo siya palagi, yung very respectful ka sa kanya, ah, bin- binibilan mo siya ng pagkain, pinapakinggan mo yung mga problema niya, hindi ka nag-iris, hindi ka nag-flirt, hindi mo siya inaaya lumabas. Alam mo yung sobrang play safe mo na nandyan, ayun, nagiging shoulder to cry on kapag may problema lang siya, tsaka ka lang niya maaalala. Kasi ganun ka kakabait sa kanya, yung tipong, uy, kailangan ko ng may maghahatid sa akin sa airport. Kailangan ko ng driver. Tapos ikaw naman present ka. Sige, ihatid kita sa sa airport. So ang ginagawa mo is yung being yung kindness, yung niceness mo is ginagawa mo siyang paraan para mahulog yung loob niya sa iyo. In yung shot the first place, hindi gagana yan, Kois. Hindi gagana yon kasi nga walang tension doon. Walang tension sa pagiging mabait. Okay? Being kind, being respectful are good traits. Okay? Maganda yon. Magandang traits yon. Pero kung ginagamit mo yon in order for you to attract women, hindi gagana yan. Kasi walang tension. Gusto lang nila na maging mabait ka sa kanila, maging respectful ka sa kanila, maging kind ka sa kanila kapag attracted na sila sa iyo. Doon lang gagana yung pagiging nice, pagiging gentleman, pagiging loyal or respectful mo kapag gusto ka na nila. Pero kung hindi ka nila gusto at tinatry mo na magustuhan ka nila, na i-attract mo sila, using your kindness, your niceness, yung pagiging gentleman mo, hindi gagana yun. You need to attract them first before ka maging gentleman. Okay? So, niceness creates no tension. Kapag walang tension, walang attraction. She will get bored. So, when a woman gets bored, alam mo na kung anong sunod. Bye-bye na. Bye-bye na agad yon. Next reason is predictability and availability. Kapag masyado kang available sa kanya, pag masyado kang predictable, yung paulit-ulit na lang yung text mo, paulit-ulit ka nandyan, alam mo yun na, ay, kapag tinawagan ko sasagot to kapag kailangan ko siya. Na, ang bilis mo lagi mag-reply. Ganyan. Kapag masyado kang available para sa isang babae, matik yun, mawawala din yung emotional tension. Mabilis siyang maboringan sa'yo. Kasi again, the most sensitive sexual organ ng babae is her brain. Akala natin mga lalaki na the more na present tayo, na the more na nakikita, the more na nakuusap natin yung babae is mas mahuhulog yung loob niya. In which yun yung mistake. Number one misconception. Maling belief. Mas na-attract sa'yo yung babae o mas tumataas yung attraction niya, mas tumataas yung attachment niya sa'yo kapag hindi kayo magkasama. Kapag naiisip ka niya. Doon mas lumalalim yung attraction. Kasi, again, women's brain is the most sensitive sexual organ. Ang galing nila mag-imagine, they want to imagine things. Di ba nga yung mga women are the number one market ng mga fiction ba tawag doon? Basta yung mga libro na yung mga 50 Shades of Grey, yung mga erotica, tawag doon, mga erotica novels. Kasi mahilig sila mag-imagine. Kita mo yun yung mga libro na napaka-boring nun. Walang mga pictures yun pagbabasahin mo. Pero gustong-gusto nila yun, na-enjoy nila kasi nga yung libro na yun is nakakapag-imagine sila. They can visualize things. They can fantasize things. So kung palagi kang nandyan, lagi kang present, paano kanila iisipin nandyan ka? Kapag masyado kang available sa kanila, okay, you will completely kill the emotional tension. Okay? Kasi kung di ba, kunwari, okay na attracted na sa sayo nung una Ibig sabihin, may ginagawa ka ng tama. Pero once na naging masyado kang available at masyado kang naging predictable,
mawawala yung emotional tension. And lastly, masyado kayong too much time togetherness. Kumbaga, too much togetherness ba? Too much time. Basta masyado kayong magkasama palagi. Ayan. So kapag masyado kayong, if you spend too much time with a woman, yun kasi parang ano rin to, parang being too available. So it will also kill her emotional tension because it reduces the amount of time she can spend missing you and anticipating your return. So again, kailangan ma-miss ka ng babae, kailangan maisip ka ng babae kasi dito mag-grow yung attraction niya sa'yo, yung attachment niya sa'yo, sa isip niya. The more you make her think about you, fantasize about you, the more na masalalim yung attraction at attachment niya sa'yo. So, kung palagi kang available, palagi kang nandyan, lagi kang nakikita, lagi kayong magkasama, paano kanya iisipin? Lagi mo siyang chinachat, ayaw mo matapos yung usapan, tatawagan mo pa, mag-video call pa kayo, paano kanya mamimiss? Paano siya makakaramdam ng tension? Paano niya i-crave yung presence mo kung palagi ka nandyan? So, before mo pa gawin yung mga bagay na yan or kung nangyari na sa'yo yung mga bagay na yan, I want you to reflect. Ano ba yung nangyari? Ano sa tatlong yun yung ginawa ko kaya niya ako ginos? So, again, itong mga reasons na to is gamitin mo siya to reflect, assess yung mga naging previous relationship mo kung ano ba nangyari, ba't ba naging cold, ba't ba niya ako ginos? Ganyan. So, hindi naman palagi na kasalanan mo. Meron din factor dito yung female nature or yung nature ng modern dating today and yung female behavior. So, sa mga babae, flakiness o yung pag-ghost is very common. Okay, yan din yung reason kung bakit maraming single na babae. So, flakiness is the primary reason kung bakit sila hindi makahanap ng partner. Because a lot of them are still immature. Kahit akala natin independent sila, ganyan. And depende rin sa attachment style nila. So, the behavior of women is, in general, is compared to the weather. Kumbaga, paiba-iba. Unpredictable. Okay? So, meaning, nagbabago yung isip nila, nagbabago yung mood nila, nang walang logical o rational na dahilan. Okay? That's their nature. Nature talaga nila yon. So, hindi na natin yun mababago kasi that's, biologically programmed na sa kanila. Na lang talaga sila, ang gulo lang talaga nila. And, kailangan, if papasok ko sa dating world, kailangan masanay ka sa ganun. Natanggapin mo na natural lang sa babae na sobrang unpredictable nila. Unpredictable lang naiisip nila, unpredictable ng moods nila. Ang kaya lang natin is to spot, is to be aware na ginagawa nila yon. Okay? Next, masyado silang maraming options. Okay? In modern dating, sa mga dating apps, sobrang daming titi na nag-aabang sa kanila. Hindi lang ikaw yung gustong makascore sa kanya. Okay? Hindi lang ikaw yung nagpapapansin sa kanya, hindi lang ikaw yung humihingi ng attention niya. Sobrang daming options ng babae. If titingnan mo yung dating app ng babae, almost 100 to 200 matches, depende kung gaano kaganda yung babae. Okay? Yung nasa dating app niya. So, constantly, meron silang male attention. Nakakuha sila ng male attention. Kaya tinan mo yung babae kapag na-bored yan, ang gagawin nila is pupunta sila sa dating app. Kasi dun sila madaling makakuha ng men validation, ng attention galing sa lalaki. So, kung kapag ganun, na kapag sobrang dami nilang option, syempre, parang hirap sila makipag-commit sa isa. Kasi putya, ang dami kong option. Sino ba dito? Ibig sabihin, meron pang mas better dito, baka meron pang mas okay dito. So, ang nangyayari is, nahihirapan silang mag-commit sa isa. Kaya, for me, dating app talaga is mahirap kung doon lang kayo mismo naghahanap, doon lang kayo nagsesettle sa dating life nyo. Kumbaga, dating app na lang ako. Ang pinakamalakas pa rin talaga is joining communities, sa community.
Sa community ka maghanap. Kaya dapat importante na may hobbies ka, importante na meron kang ginagawa sa sarili mo, you join communities, you network with people, you socialize. Kasi doon yung yun talaga yung ano eh, kahit sinaunang panahon pa, community is the best way in order for you to find your partner. Hindi sa dating app. So yun, next is, syempre kung merong may factor ang female nature and also yung modern dating setup ngayon, meron din factor yung mismong babae, yung behavior ng babae, yung skill niya when it comes to building relationship. So kapag nag-ghost yung babae, automatic na yon na meron siyang poor ending skills. Hindi niya kayang mag-end ng connections. So medyo immature pa yon pag ganun. Kapag yung babae ginost ka, wag mo nang habulin, wag mo na i-reinforce. Again, women are rewarded by attention and validation. So kung ginost ka na nga niya, tapos binigyan mo pa siya ng pilit mo pa siyang binibigyan ng attention, pilit mo pa siyang binibigyan ng validation, nare-reinforce mo lang yung ganung behavior. So tingnan nyo tong example analogy. Kapag yung aso ba, tumae sa kama mo, bibigyan mo ba ng treats? O kahit sa baby, sa pamangkin mo. Sa pamangkin mo or kung magkaanak ka tapos tumae sa kama mo. Papalakpakan mo ba? Ang galing-galing mo. I-validate mo ba? Bibigyan mo ba ng candy? Di ba hindi? Yun yung ginagawa nyo kapag ginost kayo ng babae tapos binigyan nyo pa siya ng attention at validation, nire-reinforce nyo yung bad behavior. So kapag ginost kayo ng babae, pull back lang din. Huwag nyo na bibigyan ng attention and validation. Nalaman nyo na yung kailangan nyong malaman sa nature niya. Kung dating pa lang kayo, don't be so attached sa isang babae. Okay, that's why sobrang importante na i-date mo yung girl, na malaman yung nature at behavior niya. Kapag meron siyang gantong sign na very flaky, na bigla na lang mawawala, then that's a red flag already. Ibig sabihin, nasa immature stage pa siya. Next is fear of conflict. Girls are parang nice guys din. Ayaw nilang matarnish o ayaw nilang mabahiran ng dumi yung pagiging good girl image nila. Kailangan good girl lang din sila sa yung image nila sa madla. Ayaw nilang nang re-reject kasi ayaw nilang may magalit sa kanila. Pinoprotektahan nila yung good girl image nila. So kaya ganun, nag-a-avoid na lang sila ng conflict. Ayaw nila nang mag-reject ng tao. Mas gusto na lang nilang mang-ghost kaysa magkaroon ng honest adult conversation dun sa dinidate nila o sa partner nila. So, yun. Next and lastly is meron silang avoidance and fear of intimacy. So, ito is more on upbringing na nila to. Siguro, wound na nila to sa mula pagtanda na hindi mo kailangan ayusin. Okay, na hindi mo kailangan i-heal. Hindi ikaw yung makakapag-heal sa kanila. Sila dapat yung mag-heal sa sarili nila. Hindi mo kayang ayusin yung babae, okay? Na kaya kong ayusin yung pagiging avoidant niya. Kaya kong ayusin yung mga trauma niya. No, hindi mo kayang ayusin yun. Siya lang yung makakapag-heal sa sarili niya. So don't try to heal, don't try to burden yourself sa trauma ng iba. Masyado kayong martir kapag ganun. So usually yung may mga avoidant at saka anxious type ng attachment, yun yung madalas nang go-ghost or mga bigla na lang nawawala, bigla na lang nagiging cold. Kasi inuunahan na nila before nila ma-feel na nare-reject sila, before nilang ma-feel na nape-pressure or merong malaman na tungkol sa kanila. So yun. So kapag ginost ka ng babae, malamang hindi dahil hindi mo kasalanan yun. Okay, mas mataas pa rin yung percentage na dahil sa tao yun. So, yung worth mo, again, wag mong itatali yung worth mo sa babae. Na kapag ginost ka ng babae, feeling mo, worthless ka, na low value ka. Kapag ganun, wala, nasa kanila talaga yung kapangyarihan, nasa kanila talaga yung power, nasa kanila yung leverage
sa dating life mo. Kapag ginost ka ng babae, it usually and mostly it tells something about her, not about you. So, para sa akin sobrang okay na mag-ghost ka. Okay, blessing in disguise 'yon. Kasi again, lagi ko sinasabi sa inyo, piliin nyo lang yung babae na gusto ka, na merong high interest din sa'yo, na nagre-reciprocate, hindi na nagpe-play games, hindi na naglalaro, hindi na, alam mo yun, hindi na, hindi na kailangan ng laro. Kumbaga, you're both genuine and authentic sa isa't isa, in which doon naman dapat talaga nagbi-build ng foundation when it comes to your relationship. So, kapag ganun, kapag ginost ka ng babae, ano talaga yun? Low interest talaga yun. Siguro sometimes, bibigyan niya sa'yo yung number mo, pero hindi na siya mag-reply pabalik or hindi na sasagot sa tawag mo, or during that moment nung nagkakilala kayo, naka-experience siya ng emotional tension, kumbaga, na-enjoy lang niya yung attention and yung validation na binigay mo sa kanya, pero hindi talaga siya sexually attracted sa'yo, pero nahihiya lang siyang i-reject ka. So, ang mangyayari is hindi ka na lang niya i-ghost ka na lang niya. So, 'yun. So, ghosting is a sign na low interest, na hindi ka niya nakikita as someone na sexual partner niya. Okay? Next is unavailable lang talaga siya. Either hindi talaga siya ready mag-commit. Kapag ganoon, huwag niyo aantayin. Kasi maraming nagtatanong sa akin, ano ba may babae kasi na hindi pa daw siya ready mag-commit, nasa healing stage pa siya. Sabi niya kung okay lang na antayin ko siya. Huwag niyong aantayin, guys. It's a trap, man. It's a trap. Again, pinoprotektahan lang niya yung nice girl image niya. Ayaw kanya i-reject kasi ayaw niyang may masabi sa kanyang masama. So, huwag niyong aantayin. Mas madali pa na humanap kayo ng babaeng ready na. Pag sinabi sa inyo na handa ka bang maghantay, sabihin mo, fuck no. I'm out. Mamba out na ako, man. So, yun. So, I encourage men to accept ghosting as a part of the modern dating scene. Nangyayari talaga yan, guys. Hindi talaga Hindi talaga siya mawawala. Kahit gaano ka pa kagwapo, kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa kagaling sa dating, kahit gaano pa kagaling yung game mo, merong babaeng manggo-ghost sa'yo. And that's a proof na it's not about you. It's about the other person talaga. Okay, na alam mo naman na ini-improve mo yung sarili mo, alam mo naman na pine-present mo yung sarili mo na maayos, alam mo na confident ka, alam mo na ikaw yung prize. Okay? Na kapag ginost ka pa niya, kawalan niya na yun. Hindi mo na siya bibigyan ng energy pa. Your energy, yung priority ng energy mo is yung mga babaeng nag-reciprocate. Okay? Yung mga kayang ibalik yung mga investments mo at willing ibalik yung mga ini-invest mo sa kanya. Kaya niya rin mag-invest ng time sa'yo, kaya niya rin mag-invest ng energy pabalik sa'yo, kaya niya rin mag-invest maybe money pabalik sa'yo. Okay? Yun yung mga hahanapin nating babae. So, kapag yung babae ginost ka, is dapat matuwa ka pa. Kasi you just save a lot of your time, you just save a lot of your energy, you just save a lot of your money. So, matuwa ka na nag-ghost ka. So, kapag nag-ghost ka, assess mo yung sarili mo, meron ba akong nagawa dito na nakapagpawala ng tension niya? Masyado ba akong naging available? Masyado ba akong naging nice? Naging kind? Nawala ba yung anticipation? Nawala ba yung masyado ba akong present? Hindi ko ba siya nabigyan? Di ba ako nakapag-create ng space in order for her to think about me? So yun, assess yourself. And then, accept ghosting as a good sign. Na buti na lang. Kasi ayoko ng ganung babae. Kasi isipin nyo kapag nagkaroon kayo ng babae na ang hilig mang-ghost, tapos naging kayo, pag nag-away lang kayo, ganun lang ulit yan. Hindi sasagot yan sa mga messages mo. Gusto mo ba ng ganun? O gusto mo ng babaeng submissive na ayaw kayong nag-aaway, na gusto niya na bati lang kayo palagi?
na hindi niya kaya, na hindi ka makausap. Ganun. Sobrang sayang sa energy kapag napunta kayo sa babaeng may ganung pattern na bigla na lang nang iiwan sa ere. So, yun. So, again, wag nyo na i-try, i-figure out kung bakit ka ginost ng babae. Okay, I want you to assess yourself, self-assessment. Wag nyo na i-assess yung girl kasi again, unpredictable yung mga yan. Hindi na natin kailangan alamin kung bakit niya tayo ginost. Okay, hindi mo na siya kailangan tanungin personally, ba't mo ginost? No need na dun. Okay? Her behavior tells a story about her and not about you. Okay? So, yun. So, hopefully, na-enjoy nyo tong video na to. Sobrang haba. This is a Halloween special for this week. 25 minutes na naman. Sabi ko, dapat ano lang mga 10 minutes lang. Kasi alam ko naman na marami pa kayong mga ginagawa sa buhay nyo. So, kayo ba? Gusto nyo ba ng mga gantong kahaba na 25 minutes na video? Parang podcast na nga to Ang goal ko lang talaga sa videos ko is 10 minutes lang Pero dahil napapadaldal ako, na gusto kong maintindihan nyo in a deeper level kung bakit ba nangyayari itong mga bagay na to. Kaya yan, umaabot na ako ng 26 minutes. So, I need to end this video para may magawa pa kayong mas productive sa buhay nyo or gusto nyong panoorin pa tong video na to nandito. Ay, mali ata ako. Mali. Dapat sa closing spiel yun. Pero yun. So, hopefully na-enjoy nyo tong video na to. Again, if kayo ay natutorpe, nababasted, palaging nare-reject or nafe-friend zone, meron akong on-demand video program dyan sa link sa description. Makakatulong sa inyo yan if you need extra help. Andyan, meron dyan. Click nyo lang yung link sa description box. And if na-enjoy nyo tong video na to, baka ma-enjoy nyo rin tong susunod na video na to dahil si YouTube mismo yung nag-recommend yan. Ibig sabihin, ginamit niya yung algorithm niya to look for videos na sa tingin niyang interesado ka rin. So, panoorin mo din yan. Makakatulong sa'yo yan. So, see you on the next video. Like, comment, and subscribe. See you on the next one. Let's go.